Ano nga bang pinakamagandang bilhin dito sa Pilipinas? Hatchback, sedan, MPV, SUV, or pick-up? Pag-usapan natin ngayong araw. Tara! So isa-isahin natin yung mga kategory. Ito ay base lamang sa aking sariling kaalaman at syempre sa observation ko. Una, hatchback. Para to sa mga gustong pumasok at magkaroon ng entry-level na vehicle para sa mundo ng mga naka 4 wheels. Toyota Wigo, Honda Brio, Honda City, may hatchback din nun. Ion, at marami pang iba. Ang kagandahan kasi sa hatchback, Nedises, napakaganda ng price point nito. Pwede ka talagang entry level nang hindi nabubutas ang bulsa mo sa mundo ng mga naka 4 wheels. Syempre, ang haba lang naman natin, comfort and convenience. Diba? Kung pupunta ka lang naman from point A to point B, napaka-efficient talaga na mga hatchback. Dahil maliit din po yung kanilang makina, we can expect na magiging mas matipid po ito sa gasolina compared doon sa mas malalaking mga sasakyan. Makakapag-adjust ka na maayos kung sakali man na limited lang ang budget mo at talagang gusto mo lang din na subukan na pumasok sa mundo ng 4 wheels. Ngayon, bakit meron pang sedan? Diba? May hatchback na, may sedan pa. So, yung sedan naman, Edises, pangkaraniwan natin nakikita sa kalsada, regular size na sasakyan na to. We can expect na mas malakas na ang makina or engine ng mga sedan compared sa mga hatchback. Extra storage sa likod. So, kung kailangan mo ng extra legroom, medyo malalaking tao yung sumasakay, sedan will be a more comfortable choice. Pagdating nga lang sa fuel consumption, mas may konting lakas sa gasolina si sedan compared kay hatchback. Pero not a big jump. Ako personally, Nedises, ay naka Honda Civic. So, that's a compact sedan. So, personally, ang nagiging problema ko naman, both sa hatchback at sa sedan, Nedises, is yung kanilang ground clearance. May mataas na ground clearance na hatchback, which is yung Wigo. Kaya nakakatuwa kasi medyo malaking factor kasi ang ground clearance dito sa atin sa Pilipinas, especially kung mapapadaan ka sa mga medyo matatarik at saka sa mga lubak-lubak para maiwasan natin na sumayad. And especially kapag may flash flood. At dyan napapasok yung unang pwede nyong pasukin sa matataas na nasasakyan, which is yung MPV. So, yan yung mga Avanza, HRV, Expander, Geely, Coolray, at marami pang iba, Nedises. Marami sa mga MPV natin ang 7-seater na. Kung kailangan mo talagang isiksik at marami kayo sa pamilya, napakagandang option talaga ng MPV. Mataas na yung ground clearance nito. Wala ka ng pangamba masyado sa mga lubak-lubak, sa mga medyo matatarik na lugar, at kung anumang condition ng kalsada sa Pilipinas, kayang-kaya na ng MPV, Nedises. May advantage talaga kapag mataas yung sasakyan mo. Maski dito sa atin sa Pilipinas, magugustuhan mo talaga kapag nag-start ka sa MPV. Siguro ang major disadvantage lang niya is usually sa mga MPV ay kaparehas pa rin ang makina nung nasa sedan. Mga nasa 1.5, 1.3 liters, mga ganun pa rin yung makina niya. So, kapag ka nagpuno ka ng 7-seater, medyo don't expect na sobrang lakas ng hatak niya or arangkada niya kapag ka nag-gas tayo or nag-pedal tayo. Pero overall, sa experience ko naman sa mga MPV, Nedises, ay sapat na siya kung pang regular driving lang naman talaga ang kailangan ninyo. Overall, isa rin niya sa